Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng Mayo, 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:56 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Derek po dito sa Los Angeles. Ay nais kong talakayin itong sinabi ni Marcolita na hindi raw siya takot makulong. Yan po O ang sinabi niya ay pwede nyo akong ikulong, pwede nyo akong hulihin, pero hindi nyo ako ako pa rin ang mananalo, sabi niya eh. Ayan po ang sinabi niya, siya pa rin ang mananalo. Ay, ewan ko kung anong ibig niyang sabihin yan, pero ito na lang tayo sa akwan. Kasi may nabasa rin ako kahapon na hindi raw siya takot makulong. Si Marcolita. Opo. Ay, ewan ko ba? Pero nga, ang napansin ng iba, hindi ako ang napansin ng iba, kasi binabasa ko rin yung mga comments eh. Kasi halos hindi naman ako nakikinig sa mga sinasabi ni Bato de la Rosa at saka ni yan si Marcolita. Ay alam ko naman na nanluluko lang yan eh, hindi ba? Kaya hindi na ako nakikinig dyan eh. Pero nga, ito ang napansin nila, may pagkahawig. O parang iisa ang sinasabi nila na yun nga, parehas na hindi sila takot makulong. O bring it on, ganyan, hindi ba? Yun eh, hindi ba? Ngayon ay okay, yun ang napansin ng mga nagko-comment. Ngayon, dadagdagan ko po yan. Bakit ganyan ang sinasabi? Bakit yung, halimbawa lang sa magnanakaw, hindi ba? Yung mandarambong o yung mga politiko natin, hindi nyo ba napansin? Tanungin ko po kayo mga kababayan, mga minamahal, hindi nyo ba napansin na halos iisa ang sinasabi, I did not steal a centavo. Hindi ba? O kahit na piso, wala akong ninakaw. Iisa po ang sinasabi nung mga magnanakaw. Hindi ba? Saan ba nanggagaling yan? Ay iisa po ang pinanggalingan yan. Yung evil spirit na nananahan dun sa kanila. Opo, evil spirit po yan. Kaya iisa ang pinanggalingan. Ngayon, ito si Marcolita, bakit parehas ang salita niya kay Bato de la Rosa? Iisa din eh, hindi daw natatakot eh. Hindi ay aywan lang natin kung ano talagang ibig nilang sabihin yan. Pero ako, sigurado po ako na iisa ang pinanggagalingan. Opo, yung evil spirit na nananahan dun sa kanila. Maniwala po kayo sa akin kasi nga, ay kahit na 30 minutes ko lang i-discuss ito sa inyo, yung harap-harapan, makukumbinsi ko po kayo. Opo. Sasabihin ko ang mga Bible verse ng Biblia, bibigyan ko po kayo ng mga example at yung mga nakaraan na example at yung sa pangkasalukuyan. Kaya makukumbinsi po kayo eh. Iisang sinasabi, ay saan nanggagaling yan? Ay doon sa evil spirit na nananahan doon sa kanila. Kaya sila nagnanakaw. Ayan po. Ganun lang po yan. Okay. Ngayong umaga po ay nag-walk out yung sa Senado. Nag-walk out yung minority.
ayaw na nila yung proposal na let us divide the house. Ayaw na nila. Ay bakit? Ay nanluloko lang ito si nanluloko lang ito si Cayetano. Pero pahapyaw lang po ha. Pahapyaw lang Ito ang masasabi ko diyan Kasi ang pinagtalunan nila kung kasi hindi ko pa naman tsaka hindi naman ako nakikinig diyan sa mga kwan ni Cayetano Kaya lang dinadivert ang issue. Yan po At saka si Marcolita. Ngayon, ang nakikita ko kasi dito sa mga minority, halos lahat yan nagpahinga yan O first timer sila o kaya dati silang oposisyon. Kaya wala silang bahid ng korupsyon ito. Opo. O mayroon siguro mga ilan-ilan na tuloy-tuloy na naging senador pero maliit lang yung nila, yung mga issue sa kanila na korupsyon. Ayan po Ngayon, ito namang nasa majority ngayon, yan nga, sila Alan Peter Cayetano, identify po yan na Duterte supporter o kaalyado ng Duterte. At nung kaalyado sila ng Duterte, ang dami nilang project. Yan po ang nakikita ko dyan. Samantalang, itong sila Pangilinan, nahinto yan Natalo nga ata yan Si Bob Aquino, talo yan. 6 years na ata, wala sa yan government service Si Soto, 3 taon yan na yung term limit siya. Yan din si Lacson. Yung iba bago, si Tulfo, sino ba yun? Erwin Tulfo. Si Kwan din, bago din yan, si Rapi, pero magsi 6 years na yan. Ay si Risa naman, ay oposisyon naman yan. Ay, ang tingin ko dyan, ay, ito didiretsahin ko na kasi hindi naman ito ang topic ko walang magagawa itong mga itong mga alipuris ni Duterte walang magagawa yan kasi nga ang tinitingnan ko dyan law on sowing and reaping universal law po yan kahit na ikaw ay inchik kahit na ikaw ay taga-India o taga Middle East, naniniwala po dyan na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ngayon, ang gusto nila mag-appear yung mga makipag-discussion o pwedeng bumuto yung mga wala sa Senado na senador. Ay ang tanong ko po, ginawa nyo ba yan kay Kay De Lima? Hindi naman At si De Lima po yung kaso niya gawa-gawa lang, hindi ba? Masakit po yun, hindi ba? Napakasakit nun. Ibinilanggo siya ng mahigit 6 na taon po. Mahigit 6 na taon, Ibinilanggo siya sa gawa-gawang kaso. Ngayon, hindi siya nakapag-participate sa discussion sa Senado. Pero hinihiling niya na kung pwede, video call, ay hindi siya pinayagan. Kaya ito ngayon, ay aywan ko lang kung papaano ngayon yan kung mabilanggo ang 2 o 3 dito sa Senado. Kasi may mga kaso po At si Bato de la Rosa, naman, fugitive na o out of law na. Tapos, yan siguro ang gusto nila na makisama sa meeting o sa mga discussion o sa pagboto. Yan ang gusto nila. Ay pero nga may pagbabayaran po sila na ginawa nila kay De Lima. Yan lang po ang kuwan ko diyan hindi ko natitignan yung mga rule of law o yung rules ganito. Hindi ko natitignan yan. Kasi sobra na pong dami ang rules na ginagawa ng mga tao na napakasimple lang yan. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang sasaksi sa hindi totoo o huwag kang papatay ng tao. Yan lang.
Napakasimple po yan. Ay kung pumatay ka ng tao, ay kakasuhan ka Kung nagnakaw ka, kakasuhan ka. Yan lang po. Hindi ba? Napakasimple po ng batas ng Diyos. Pero nga ay dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga tao o nagpapasikat, ang dami na palang mga rules dyan. Hindi ba? Na nalulugaw na ang kaisipan ng mga tao. Nalulugaw na. Hindi na nila alam. At kung makinig ka kay Marcolita, madadala ka niya at saka kay Alan Peter Cayetano. Kasi sabi ni Alan Peter Cayetano, napakinggan ko hindi pa naman tayo nagbubutuhan doon sa ganito hinihiwa-hiwalay, inaata-atado para malito ka. Ganun lang po yan Inaata-atado nila. Isisegregate. Parang ganun sa international court, gagawin nilang aataduhin nila sa dalawa. Mayroon tayong domestic court. Yun ang tawag ngayon nung Justice of the Supreme Court. Ang tawag na hindi na local court, ang tawag niya ngayon ay domestic court. Hindi ba? Lilituhin na naman ang tao. Mayroon daw tayong domestic court, mayroon daw tayong foreign court. Ayan po nililito lang ang mga tao diyan, inaatado nga sinisegregate ang mga topic. At yan ngayon ay nahalata siguro nung mga minority senator ay nag-walk out sila. Yan po ang balita ngayon. Pero hindi po yan ang topic ko. Ang topic ko ngayon ay ito si Rodante Marcolita. Hindi raw takot makulong. Ay anong pakialam ko dyan? Kung takot ka man o hindi, ang Diyos po ang nakakaalam yan. Kaya hindi po ako magdi-discuss dyan ng ganyan, pero babanggitin ko lang po ano ang palagay ko dyan. Kasi nga kung ang pag-uusapan natin ay feeling niya, ay talo tayo kasi feeling niya yun kwan siya, tama siya kasi feeling niya, hindi daw siya takot kung tanungin natin siya ngayon, takot ka ba Marcolita na makulong ka? Ay hindi raw. Ay pabayaan natin siya. Pero nga, ang nilalakad ko po dito, kung mayroon siyang utang na dapat bayaran, mangyayari yan sa kanya. Yan po ang nilalakad ko dito. Kasi nakasulat po yan sa Biblia Nakapangako ang Diyos yan. Paulit-ulit yan. Halos lahat ng mga propeta o nagsulat ng Biblia, sinulat yan. Kung may utang ka o may dapat kang bayaran, may utang ka Hindi ba? At yan ang ginawa nila kay Dilima. Pinabilanggo nila si Dilima Hindi ba? Pinasara nila ang ABS-CBN na ang daming mga tao pala dyan na umaasa. 11,000 daw ang apektado, pero pinasara nila. Kahit na sophisticated ang mga equipment, pinasara nila. Samantalang buong mundo, lahat ng tao, ang gusto natin sa mga kumpanya natin, lalo na dyan sa mga media outlet, sophisticated na ang mga equipment, ay pinasara pa nila. Ayan po hindi ba? Tapos, nilagyan pa nila ng mga fake news na hindi raw nagbabayad ng buwis, may utang, mayroon daw minamaltrat. Ayan po mga issue na hindi naman pwedeng pangatawanan ng tao yan. Kasi nga, mayroong mga tao na naka-assign dyan. Katulad ng BIR. Dapat sila ang pakinggan natin. Kung may utang, yun lang po yan Pero nga ay ang daming noon ang daming mga vloggers na sinasabi may utang daw ang ABS-CBN Kaya napuno yung mga social media. Pero hindi ako naniniwala dyan kasi nagsalita na yung BIR Ngayon, balikan natin si Marcolita, kung mabilanggo man yan, ay pagbabayaran lang niya yung ginawa nila kay Dilima. Opo. Iyan po kasi kwan siya enabler ito ni Duterte rin At ako, mas lalo ngayon, habang tumatagal, mas lalo ngayon na naniniwala ako na niluko lang nila yung eleksyon. Kaya nanalo yan si Marcolita.
Opo, hindi naman nangampanya yan eh. Hindi nangampanya yan. At saka ito si Robin Hood Padilla, ay bakit nanalo sila? Hindi ba? Hindi sila nangampanya kasi nga umasa na lang sila doon sa yung ang bibilang ng boto ay ang computer. Yan po. Kaya nga ang parati kong sinasabi dito, kung hindi aalisin niyang ganyan, ay yung antas ng mga senador natin, yung mga karunungan nila, 2.5 na lang. Babayad tayo ng mga senador na ganyan kay Robin Hood Padilla. Na, wala puro na lang, purma yan hindi ba? O, puro purma, hindi ba? Wala, hindi na ba makapag-debate yan At ngayon nga, ay siguro ay nahalata niya na baka kasuhan siya, hindi ba? Kasuhan siya ng obstruction of justice. Ay mabigat po yan, hindi ba? Ngayon, ito po ang mga Bible verse na gusto kong i-share po sa inyo, na bakit wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ni Marcolita. Pero ito po ang pangangatawanan ko. Na kung mayroon siyang, isasummarize ko lang kung mayroon siyang utang, pagbabayaran niya. Ayan po. At yan din ang nakikita ko ngayon dyan po sa Senado na parang pinapakita nila na yun nga, na yung inaapi sila ganyan ay pero hindi po Kasi ginawa nila kay Dilima. Hindi ba? Yan lang pong topic na yan na gusto nila na makapag-participate ang isang senador sa video call at makaboto sa video call. Ay ano bang ginawa nila kay Dilima? Hindi ba? Hindi nila pinayagan noon Kaya mangyayari din yan sa kanila. Palagay ko lang at baka hindi pa yan. May kasama pang bilanggo. Oo, kasi ay whatever you sow you will reap Ibinilanggo nila si Dilima na talagang gawa lang yung kaso, pero ito, mas masakit ito sa kanila Bakit? Mabibilanggo sila na totoo yung kaso sa kanila. Yan po Wala silang mukha na ihaharap. Kasi totoo yung kaso Katulad ni Jinggoy. Hindi ba? Si Jinggoy. Kasama din yan Ilan ba yung mga senador na halos lahat po halos lahat ng senador pumayag doon sa pagbilanggo kay Dilima idiniin pa nila. Ay lalo na ito si Cayetano, hindi ba? Lalo na ito. Kaya ngayon, ang mangyayari dyan, yung mga tao na yan, magbabayad yun. Psalms 1:6 For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Ayan po yun daw mga wicked ay madidestroy yan leads to destruction. Yung mga wicked. Ay ako, naniniwala po ako dyan. Pinaniniwalaan ko yan kasi nakasulat po sa Biblia For the Lord watches over the way of the righteous. Binabantayan niya inaalagaan niya yung mga way of the righteous. Ayan po watches, hindi ba? Binabantayan niya, hindi ba? Pero yung way of the wicked leads to destruction. Ay ano ba ang ginawa ng mga yung mga alipuris ngayon ni Duterte? Bilangin nyo sila yan at saka sino-sino yan, hindi ba? Leads to destruction. Kasi nga, pumayag sila doon sa kagustuhan ni Duterte na ibilanggo si Dilima. Pumayag sila nakipag-alyansa sila enabler pa sila. Kaya mangyayari din siguro sa kanila yan. At ang masama yan ay totoo yung kaso. Magbibilanggo sila sa totoong kaso. Katulad ngayon
ni Bato. Hindi ba? O, totoong kaso na yan eh. Hindi gawa-gawang kaso at yan po ang napakasakit. Pati nga yung asawa niya, nakikiusap na ngayon eh. O, pati yung asawa niya, nagagamit na o ginagamit na niya. Proverbs 12 verse 21, no harm befalls the righteous, but the wicked are filled with trouble. Ayan po, hindi ba? O, wala daw masamang mangyayari sa mga righteous. At yung mga wicked ay filled with trouble. Ayan po. O, ay ano ang mangyayari ngayon dyan? Kila Joel Villanueva, hindi ba? Kay si Estrada, si Juan, Jinggoy Estrada. O, anong mangyayari dyan? At saka ito si Marcolita, hindi ba? Hindi sumusunod pala yan doon sa regulasyon ng Comelec na ideklara ang mga donation. O, anong mangyayari dyan? O, may nag-donate ng 30,000 o kung ilan yan, hindi ba? Hindi niya nilista. O, ay wala the way of the wicked, but the wicked are filled with trouble. Ay nakasulat po yan eh, kaya mangyayari yan. Romans 2:6, God will repay each one according to his deeds. Oh, ang dami po nakasulat na ganyan eh. Ang dami. Ngayon, kung sila man ay noon ay pinabilanggo nila si Dilima o pinasara nilang ABS-CBN o ang dami niyang pinagagawa, hindi ba? O ay kasama sila doon, ay pagbabayaran nila yan. Pagbabayaran nila. Pati yung mga, ayan nga, ay yung flood control ay lumaki ng lumaki yan eh, dahil kay Duterte eh. O, yung Parmali, hindi ba, 9 billion ata yun, 8 billion to 9 billion ang nakuha nilang kontrata. Pero ang puhunan lang ng Parmali, yung kumpanya ng China ata yan, ay 650,000 lang. Wala pang 1 milyon. Pero ang nakuha nilang kontrata is 8 to 9 billion. Ayan po eh, hindi ba? Ay kasama sila dyan eh. Oh. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kung hindi naman sila mabilanggo o hindi sila makasuhan o hindi sila, ay nasaan ang hustisya? Hindi ba? Nasaan po ang hustisya? Pero nga, ako naniniwala ako, pag sinabi ng Diyos na pagbabayaran nila. At yan na nga ngayon ang nangyayari. Makukulong sila. Kasi pinakulong nila si Dilima eh. Oh, at ang masama po dyan, ito po ang masama po dyan, iisang tao lang ang pinakulong nila, ay ang daming sumang-ayon na andyan ang mga judges, na andyan ang mga testimony o mga testigos, na andyan ang mga attorney, na andyan ang mga senador na nagpakulong. Ay mga 20 sila, apektado, ay yan po ang gustong-gusto ng ni Satanas, ni Lucifer. Yan po ang gustong-gusto na mga 20 na kasama kayo na maisasama sa kanya. Humahanap kasi ng kasama si Lucifer o si Satanas. Yan ang gustong-gusto niya na bagamat isang tao lang ang pinakulong ay mga 20 katao ang magbabayad. Pagbabayaran po nila yan kasi nakasulat po eh. Oh, God will repay each one according to his deeds. Oh, kung kasama sila doon sa nagpakulong, kung kasama sila doon sa nagtestify na sa hindi totoo, o kahit na ano yan, pagbabayaran po ninyo yan. Kahit na yung mga vloggers lang na alam nila na mali yung ginagawa na nila, ay dahil lang sa kaunting pira, pumapayag na sila. Ay ang tanong ko po, ay kung nagkasakit kayo, hindi nyo ba gagastusin yung pira? Kung nadisgrasya kayo, hindi ba? O kung nawalan kayo ng trabaho,
Oh, hindi ba? Isa po yan sa pagbabayad. God will repay each one according to his deeds. Pero kalimitan dyan ay yung nadidisgrasya o nagkakasakit o marami po yan eh. Marami. Pero ako naniniwala ako dahil nga ang Diyos ay alam yan. Ay tayo, hindi naman natin alam sino yung mga vlogger na yan, hindi ba? O, sino-sino yung mga vloggers eh. O, ay kasama po kayo dyan. In some other way, pagbabayaran nyo din po yan. Ngayon, ay sa Isaiah 3, verse 11, ito pong ating mababasa, Woe to the wicked, disaster is upon them, for they will be repaid with what their hands have done. Napakalinaw po ng kay Isaiah, hindi ba? Mga wicked sila eh. Sinamahan nila si Duterte o sinupurtahan ni Alan Peter Cayetano. Ito si Duterte noon. Pagbabayaran niya yan. Hindi lang natin alam kung paano o kailan. O, ito si Marcolita. O, naging enabler din ito eh. Ni Duterte eh. Pinasara nga ang ABS-CBN eh. Hindi ba? Na wala lang, hindi ba? Wala lang. Ay pagbabayaran po nila yan. Ngayon ay ito na nga hindi raw siya takot makulong. Ay pakialam ko dyan kung takot ka o hindi. Basta ang alam ko, kung ano ang ginawa mo, pagbabayaran mo yan. Oh, universal law po yan. Kahit na ikaw ay hindi Pilipino, naniniwala dyan. O kahit na ikaw ay Pilipino. At yung ibang tao, yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, yan na lang ang pinapangatawanan nila. Yung ganti ng Diyos. Yan po yan na lang. Kaya nga yung sinagutan ko kanina yun dun sa yung justice, yung associate justice, sabi niya may korte raw dito, sabi niya. Ay ang sagot ko ay mayroon nga kako, pero wala nang tiwala yung mga kaanak ng biktima, yung mga pinagpapatay. Ayaw nang pumunta diyan kako kasi wala nang tiwala. Ano magagawa mo kako kung ayaw na magkumpin dyan at ang sinasabi nila, ipapasa Diyos na lang namin. Ay delikado na po yung ganyan eh. Kung ang mga tao ay umiiyak na, kung ang mga tao ay alam nila na wala na silang pag-asa, lalapit na sila sa Diyos. At kung narinig yan ng Diyos o nakita na matuwid yung tao, makadinggin. Ayan po. Kaya nga ganyan na ang nangyayari ngayon. May korte nga, pero ayaw nang pumunta ng mga tao doon eh. Bakit sila magkukumpin nga doon? Hindi ba? Bakit doon nila ihahain ang kanilang sarili? Ha? Bakit ipipresenta nila ang kanilang mga sarili doon? Ay ang gagawin lang ipresenta nyo ito, dalhin nyo ito, mag-testify ito. Ay ganun lang gagawin sa kanila tapos babayaran yung judge. Ayaw nila yung ganun. Kaya hindi na sila dumudulog dyan. At nasa Biblia po yan. Nasa Biblia. Ang sabi po ng Biblia, bakit kayo pupunta dyan? Sabi po ng Biblia, pupunta kayo dyan? Sabi ng Biblia, sa mga judges na nababayaran? Ay bakit ipipresenta nyo ang sarili nyo dyan? Yun po ang sabi ng Biblia. Bakit ipipresenta nyo ang personality nyo dyan o yung mga complaint nyo sa mga judges na nababayaran? Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ako po ay malawak po ang pagkaalam ko dyan eh. Malawak po. At ngayon ito si Marcolita ay hindi raw siya takot makulong. Ay bahala siya. Anong pakialam ng mga tao dyan? Basta ang alam ng mga tao o ang alam ko, kung may ginawa kang kasalanan, pagbabayaran mo yan. At nakikita ko ngayon, patuloy pa ito na niluluko ang mga tao. Niluluko niya sa pag-explain niya kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman maintindihan. Wala. Kasi nga inaata-atado nila o kaya pinapasukan ng ibang subject, ng ibang topic. Yun po ang trabaho nila. At pansinin nyo po ngayon ito si Alan Peter Cayetano. Ganun po ang ginagawa nila. At may narinig pa ako kanina, sabi niya, yung taas ng boses
ni Kiko Pangilinan, sinisita na naman niya. Ang ibig sabihin niyan, wala siyang katuwiran eh. Kaya yun lang ang sisitahin niya na narinig ko, sabi niya, nasa video naman yan, nagtataas ka ng busis eh. Ay, putis. Ay, kung ganyan na po ang pag-uusapan, wala naman mangyari dyan. Hindi ba? Wala ah. Iyan po eh. Nagtataas daw ng busis si Kiko Pangilinan. Sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.